ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya inaresto ng mga otoridad si Tony Meloto, ang founder ng Gawad Kalinga sa Bulacan, Biyernes ng gabi. Kaugnay ito ng 2 counts ng kasong qualified human trafficking. Umaapela naman ang patas na pagdinig ang kampo ni Meloto. Nagpapatrol Liza Aquino. Sa banda yun, sir? Sa liblib na lugar sa Barangay Encanto, Angat, Bulacan, natunto ng mga operatiba ng Bulacan Police Provincial Office Baba. ang farm na kinaroroonan ni Tony Meloto, ang founder ng non-government organization na Gawad Kalinga. Ayaw lang namin ng gulo din na Inaresto nila ang 76 anyos na si Meloto na may warrant of arrest para sa 2 counts ng qualified trafficking. Isinerve po kay Antonio Meloto po ang isang warrant of arrest issued po ng ating Malolos Court. At ito po ay meron po siyang kaso na 2 counts po ng qualified trafficking, no bail recommended. Peacefully naman po siyang sumama, wala naman pong naging komosyon. Nadala po natin siya sa aming provincial office po ng Mapayapa. Setyembre noong nakaraang taon, inireklamo ng pangmomolestya at human trafficking ang sospek ng 2 lalaking minor de edad. Sa official statement ng legal counsel ng mga biktima, ikinatawa nila ang pag-aresto kay Meloto. Dumating naman sa stasyon ng pulis ang mga kinatawa ni Meloto pero hindi pa umano handa ang sospek para magbigay ng kanyang pahayag. Nanawagan naman ang kaibigan at kasamahan ni Meloto na si Attorney Alex Lacson na mabigyan ng patas sa pagkakataon si Meloto na madepensahan niya ang sarili sa korte. Lalo't nakilala si Meloto sa kanyang mga advokasya gaya ng libreng pabahay at iba-ibang livelihood projects na handog ng kanyang GK Foundation para sa mga mahihirap. Ayon sa Bulacan Police Provincial Office ay sumailalim na sa booking process si Meloto Biyernes ng gabi. Pero hanggat hinihintay ang kanyang commitment order ay dito muna sa Angat Municipal Police Station siya makukulong. Liza Aquino, ABS-CBN News.